Dear RATV Inspiring Stories, gusto ko lang ibahagi ang kwento ko. Ako po si Mark. Nagsimula ang kwento ko noong high school. Sa isang araw na hindi ko inakalang magiging mahalaga sa buong buhay ko. Doon ko nakilala si Ana. Isang simpleng estudyante na may ngiting kayang magpagaan ng mabigat na araw. Hindi kami agad naging malapit, pero may kakaibang gaan sa pakiramdam tuwing magkausap kami. Hindi ko alam noon na ang simpleng pagkakakilalang iyon ang magiging simula ng isang mahabang kwento ng damdaming hindi ko inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, naging magkasama kami sa klase, group projects, at kahit sa simpleng kwentuhan pagkatapos ng klase. Unti-unti, naging natural ang presensya namin sa buhay ng isa't isa. Siya ang una kong tinatawanan ng problema, at ako naman ang laging handang makinig sa kanya. Sa bawat tawanan at seryosong usapan, mas tumitibay ang aming pagkakaibigan. Habang lumalalim ang aming samahan, si Ana ang naging pahinga ko sa tuwing napapagod ako sa buhay eskwela at sa mga personal na problema. Kapag magulo ang isip ko, sapat na ang makausap siya para gumaan ang pakiramdam ko. Kapag siya naman ang may pinagdadaanan, handa akong makinig kahit ilang oras pa. Sa kanya ko unang naramdaman ang pakiramdam ng pagiging tahanan. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Isang araw, napansin ko na mas importante na pala sa akin ang kalagayan niya kaysa sa sarili ko. Nagseselos ako kapag may ibang nagpapatawa sa kanya. Natatakot ako kapag naiisip kong baka balang araw, hindi na ako ang una niyang lalapitan. Doon ko napagtanto, nahuhulog na pala ako. Alam kong delikado ang magmahal ng kaibigan, lalo at best friend ko pa. Kaya pinili kong manahimik. Mas pinili kong itago ang nararamdaman ko kaysa isugal ang pagkakaibigan namin. Minahal ko siya sa paraang hindi niya alam, sa pag-alalay, sa pag-unawa, at sa pananatili kahit masakit. Araw-araw kong kinakausap ang sarili ko na sapat na ang pagiging kaibigan. Dumating ang college at kasabay nito ang maraming pagbabago. Magkaiba kami ng kurso at mas naging abala ang buhay. Hindi na tulad ng dati ang oras at dalas ng pagkikita. Pero kahit ganoon, nanatili ang komunikasyon. May mga gabing magkausap kami hanggang madaling araw. Nagkukwento ng pagod at pangarap. Ngunit ramdam ko na ang unti-unting distansya. Isang araw, ikinuwento ni Ana na may nagugustuhan siya. Isang lalaking nagbibigay sa kanya ng saya at atensyon. Habang nagsasalita siya, nakangiti akong nakikinig. Pero sa loob ko, unti-unting gumuho ang mundo ko. Doon ko naramdaman ang sakit ng pagmamahal na walang karapatan. Hindi ko ipinakita ang lungkot ko. Pinili kong maging kaibigan pa rin. Yung taong masayang nakikinig sa kwento niya tungkol sa iba. Sa bawat kwento niya, mas lalo akong nasasaktan. Pero mas pinili kong ngumiti. Dahil paano ko ipaglalaban ang nararamdaman ko kung may iba na siyang mahal. Habang tumatagal, mas lalo akong nahihirapan. Hindi ko na kayang maging tahimik habang pinapanood ko siyang maging masaya sa iba. Dumating sa punto na pakiramdam ko ay niloloko ko na ang sarili ko. Doon ko napagtanto na kailangan kong magsalita, hindi para umasa, kundi
para maging totoo. Isang gabi, naglakas loob akong kausapin si Ana. Nanginginig ang boses ko habang sinasabi ang lahat ng matagal kong kinimkim. Kung paano ko siya minahal mula pa noon. Kung paano ko piniling manatili kahit masakit. Hindi ako humingi ng kapalit. Gusto ko lang mailabas ang totoo. Gusto ko maging totoo sa sarili at sa nararamdaman ko. Tahimik siyang nakinig. Walang galit, walang sigaw. Pagkatapos, sinabi niya ang katotohanang matagal ko nang kinatatakutan. Mark, mahalaga ka sa akin. Alam mo yan. Pero may mahal na akong iba. At kahit wala siya, hindi ko pa rin kayang ibigay ang gusto mo. Hanggang kaibigan lang talaga ang kaya ko. Sa mga salitang iyon, malinaw ang hangganan na kailangan kong tanggapin. Masakit hindi dahil may iba siyang mahal, kundi dahil malinaw sa kanya na hindi niya ako kayang mahalin sa parehong paraan. Doon ko naintindihan na hindi sapat ang pagiging mabuti o palaging nandyan. May mga pusong hindi talaga para sa'yo. Tinanggap ko ang lahat, ang sakit, ang lungkot, at ang katotohanang hindi ako ang pinili. Tinanggap ko na minsan, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang baguhin ang damdamin ng isang tao. At okay lang iyon. Unti-unti akong lumayo, hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan kong maghilom. Natutunan kong unahin ang sarili ko, unawain ang sakit, at tanggapin na ang pagmamahal ay hindi pilitan. Minsan, ang paglayo ang pinakamabuting paraan para manatiling buo. Ngayon, dala ko ang kwentong ito bilang aral, na hindi lahat ng pagmamahal ay nauuwi sa relasyon, na minsan, ang tunay na pagmamahal ay marunong rumespeto ng hangganan. At kahit masakit, sapat na minsan ang minahal mo ng totoo, kahit hindi ikaw ang pinili. Maraming salamat po RATV Inspiring Stories sa pagbibigay inspirasyon sa marami. Sana ang kwento ko ay magsilbing paalala na ang pagmamahal ay hindi laging panalo, pero laging may natuturo. Lubos na gumagalang, Mark.